Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, March 27, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Mahigit 400 gasolinahan sa buong bansa. Tigil operasyon dahil sa kakulangan ng supply ng langis. Ibaba! Ibaba! Iralba! Mga rallyista, nagpasan ng krus sa ikalawang araw ng tigil pasada laban sa oil price hike. Ilang araw bago ang Semana Santa, sitwasyon sa NLEX at PTEX, alamin. Philippine Navy vessel, muntik nang ragasain sa dangerous maneuver ng Chinese warship. Sa showbiz, unang trailer ng inaabangang Harry Potter TV series, ipinasilip na. At action series na Blood versus Duty nina Gerald Anderson at Richard Gutierrez, mapapanood na sa Abril sa A to Z. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Magsisimula ng bumiyahe ang ilan nating mga kababayan ngayong weekend para sa Semana Santa. Pero ayon sa pamunuan ng North Luzon Expressway, inaasahang mas mababa ang volume ng mga sasakyan kaysa sa nagdaang taon dahil sa taas ng presyo ng petrolyo. Pero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX naman, inaasahang bubuhos ang mga pasahero, kabilang na yung mga ayaw munang mag-drive ng sariling sasakyan pauwi ng probinsya. Ang balitang ito ni Kim Salinas. Inaasahang mas mababa ang bilang ng mga sasakyang dadagsa sa North Luzon Expressway simula ngayong linggo para sa pagunita ng Semana Santa. Ayon sa NLEX, karaniwang umaabot ng hanggang 350,000 ang sasakyan kada araw tuwing peak travel season. Pero sa Holy Week na ito, hindi po ganito kataas yung presyo ng ating gasolina, nakakapagtala po kami ng mga between 8 to 10% na increase ng traffic volume. Pero ngayon po, dahil nga po dun sa sobrang mahal yung gasolina, ang ine-expect po namin ngayon ay maaring tumaas po ng 3% yung volume po natin. pero nakahanda pa rin ang pamunuan ng NLEX sa panahong ito. Ipinatigil muna ang mga roadworks para hindi makaabala sa daloy ng trapiko. Kabilang sa hindi muna bibiyahe ngayon ay si Nanay Olivia na dating malimit umuwi sa La Union tuwing Holy Week. Tipid-tipid muna aniya lalo't halos nag-triple na ang presyo ng petrolyo. Hindi naman kami luluwas. Siguro lesser travel because of the gasoline. Lalo na to diesel yung sasakyan namin. Lesser travel kami ngayon. Siguro, pag bumaba ulit, bumalik, that's it. Tsaka lang kami magta-travel. Giit pa niya, pati mga negosyante ay apektado lalo't parte na ang paggamit ng sasakyan sa kanilang hanap buhay. Yung mga mahihirap, may mga ayuda yun eh. It's the workers, yung mga negosyante, ang talagang affected sa nangyayari. Mga taxpayer. Iba naman ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange kung saan inaasahang mas dadami pa ang mga pasaherong magbubus pauwi ng probinsya. Yung dating nagdadala ng kanilang mga private vehicles patungo sa probinsya might choose to use the bus instead. Second, dahil nga medyo mataas na rin ang pamasahe sa aeroplano, baka yung mga nag-aeroplano dati mag-bus na rin. Sa pagtataya ng PITX, halos 20% ang madaragdag ng mga pasahero sa buong Holy Week. Around 3 million passengers will pass through PITX. Sa ngayon, nag-average na tayo between 175 to 180,000 per day. Kabilang sa maagang nag-leave sa trabaho para maagang uuwi sa probinsya si Mang Jessie. Ayaw ko yung dagsaan ng mga tao. Dapat maaga para hindi kami maipit sa... Kaya nagpaalam na ako, kaya yung pamangking ko kasi, baka maipit kami, standing, wala na.
Baka magpulibok ako naman. Tiniyak ng PITX management na may sapat na bilang ng mga bus para sa mga uuwi sa probinsya sa kabila ng mga ulat ng bawas biyahe ng ilang operators dahil sa taas ng presyo ng langis. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Itinuturing ng transport groups na matagumpay ang 2 araw na welga laban sa pagsirit ng presyo ng langis dahil naging national issue nila ang pagsususpindi sa excise tax at pag-review sa oil deregulation law. Sa protesta kanina, inilahad ng mga rallyista ang anilay araw-araw na penitensya ng taong bayan sa gitna ng krisis. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Ibaba! Ibaba! I-roll back! Huling Biyernes bagong Holy Week, may pasan ng krus ang isang kalahok sa malawakang tigil pasada ng No to Oil Price Hike Coalition. Ang Holy Week, araw-araw dahil ang kalbaryo pasanin ng mamamayan yung taas presyo, mababang sahod, mahirap na buhay, kawalan ng hanap buhay. Yan ang dagdag na pasanin. Kaya kalbaryo ng mamamayan, pasakit itong dagdag na presyo ng langis habang hindi naman tumataas ang sahod at ang nagpapahirap sa sambayanan itong gobyerno ni Marcos Jr. Hila-hila rin nila ang jeep na may agilang nakasuot ng bandera ng Estados Unidos na kanilang sinisisi sa pagsiklab ng giyera sa Middle East. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, nakiisa na ang hanay ng mga driver ng Transport Network Vehicle Services. Marami na rin pong nabawas yung mga hindi na po kinakaya yung amortization ng mga sasakyan dahil sobra na po sa doble ang itinaas na po ng presyo ng langis pero yung kita naman nila hindi naman lumalaki. Muling lumahok ang piston sa tigil pasada. Sa pagdating ng transport sector, di ba bang sectoral groups na nagmarcha mula sa Welcome Rotonda sa Quezon City ay humarap sa kanila at tumabas sa kanila itong pwersa ng kapulisan maging mga barikada na nasa harap ng mismong gates ng Menjola Arc. Walang permit ang grupo pero pinayagan sila ng PNP na magsagawa ng maikling programa. Kinastigo nilang Department of Energy dahil hindi nila sapat ang pinagmamalaking 142,000 barrels na langis na dumating sa bansa. Sino makikinabang? Hindi naman yung mga driver, hindi naman yung ating mga mamamayan. Ang kailangan natin ay gumawa ng maayos na programa ang gobyerno na paano magkakaroon tayo ng stocks dito sa ating bansa. Kinastigo rin ng grupo ang 700,000 barrels ng Russian crude oil para sa consignee na Petron Corporation. Sa interview ng media, sinabi ni Petron CEO at business tycoon Ramon Ang na hindi sila magsasamantala sa presyo at handa rin anyang ibenta ang oil company sa pamahalaan. Ito ay oportunistang pahayag, malinaw na ito ay pagsamantala sa krisis. Tansya ng grupo, aabot sa 2,000 katao ang lumahok sa kilos protesta na nila ay may tuturing na matagumpay dahil naging pambansang usapin ang pagsuspindi sa excise tax at pag-review sa oil deregulation law. Ayon sa grupo, pinaplano na rin ang iba pang malawakang pakilos sa mga susunod na linggo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pansamantalang tumigil sa operasyon ang mahigit 400 gasolinahan sa buong bansa dahil sa kakulangan ng supply ng langis. Batay sa datos ng Municipal Price Coordinating Councils, pinakamaraming naitala na pansamantalang nagsara sa Cordillera Administrative Region na may halos 80 gasolinahan. Sumunod ang Central Luzon at Eastern Visayas. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang sa mga dahilan ang layo ng mga lugar at pagkaantala ng pagdating ng supply ng krudo. 4 sa gasolinahan din sa National Capital Region ang pansamantalang nagsara. Naipasa naman na ng PNP sa Department of Energy ang listahan ng mga nagsarang gasolinahan para sa verifikasyon. Muling nagkaroon ng kaguluhan at kalituhan ang payout ng fuel subsidy sa Quezon Memorial Circle nitong Biyernes para sa mga rider na apektado ng krisis sa langis. Marami ang nalito sa schedule ng pamamahagi ng assistance kaya umuwing walang dala ang ilan. Kahit na madaling araw pa silang naghintay para rito. Sa halip kasi na Biyernes, ipinaalam sa ilan na sa Lunes pa pala ang payout.
para sa mga may apelidong nagsisimula sa titik S hanggang Z. Parehong sitwasyon din ang naiulat sa Pasig City kung saan may mga rider din na hindi nakatanggap ng ayuda. Ayon sa mga otoridad, umaabot sa 6,000 rider ang nasa listahan na isinumite ng LTFRB sa DSWD para sa araw na to. Tiniyak naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na mag-aanunsyo ang ahensya ng hiwalay na petsa para sa special payout ng mga hindi pa nakatatanggap ng cash assistance. Wag ho kayong mag-alala. Yung mga nakausap ko kanina kasi nasa listahan sila pero hindi nila nakuha. Ibang-ibang rason. Merong hindi nila alam, merong nasa ospital. Wag ho kayong mag-alala. Meron ho tayong espesyal na araw para sa mga unclaimed at pati na rin dun sa mga hinabol pa na listahan ng inyong mga kumpanya. Walang opsyon na isasantabi ang Malacanang sa harap ng tumitinding krisis sa langis. Yan ang pagbibigay diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin kung pinag-iisipan nga ba ng pamahalaan ang pagpapawalang bisa sa oil deregulation law. Ayon kay PBBM, bukas ang pamahalaan sa lahat ng posibleng hakbang para mapagaan ang epekto ng sigalot sa Middle East sa mga Pilipino. Pero giit ni Marcos sa ngayon, ang focus ng administrasyon ay ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga sektor na direktang tinatamaan ng pagtaas ng presyo ng langis tulad ng pagbibigay ng ayuda sa publiko. Nauna nang nanawagan ng ilang grupo at mambabatas na ibasura na ang oil deregulation law habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pero anya, mas mahabang talakayan pa ang kailangan kung aamyendahan o ipawawalang bisa ang oil deregulation law. Matatanda ang ipinasa noong 1998 ang Republic Act 8479 na nag-aalis ng kapangyarihan ng pamahalaan na direktang kontrolin ang presyo ng langis sa merkado. Sa gitna naman ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea at hindi umano paggalang ng China sa soberanya ng bansa, ayon sa ilang mambabatas, sinabi ng Chinese Embassy sa Maynila na may positive progress na sa mga talakayan ng Pilipinas at China kaugnay ng posibleng joint oil at gas exploration sa South China Sea. Ayon sa embahada, sinasantabi muna ang mga pagkakaiba at isasagawa ang pagtutulungan sa pagpapaunlad ng tamang hakbang para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa karagatan. Gayunpaman, nilinaw na ang gobyerno na wala pang nagaganap na joint exploration activity bagamat maaari raw ito sa mga susunod na panahon. Ayon pa sa palasyo, walang secret deal ang Pangulo at hindi nito tinututulan anumang negosasyon na makabuti sa Pilipinas. Nauna na nagpahayag si Marcos ng pagiging bukas sa muling pag-uusap sa Beijing tungkol sa isang joint energy project. Matatandaang noong 2023, ibinasura ng Korte Suprema ang Joint Marine Seismic Undertaking ng Pilipinas, China at Vietnam dahil labag umano ito sa konstitusyon. Patuloy pa rin ang pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea, kabilang ang mga bahagi ng Pilipinas. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte para questionin ang legalidad ng impeachment proceedings sa mababang kapulungan. May kasama itong hiling na temporary restraining order para mapatigil ang proseso. Ayon kay Attorney Israel Torreon, naghain sila ng petisyon bilang mga taxpayer at hindi anya bilang bahagi ng legal team ng pangalawang Pangulo. Samantala, ibinasura naman ng kampo ni VP Sara Duterte ang paratang ni Ramil Madriaga na nakakatanggap siya ng banta mula kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Ayon kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., katawa-tawa ang sinasabing banta at isa lang umano ito sa kasinungalingan ni Madriaga. Sa ngayon, nakakulong sa Camp Bagong Diwa sa Taguig sina Teves at Madriaga. Si Teves ay iniugnay sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Ruel de Gamo, habang si Madriaga naman ay naharap sa kasong kidnap or ransom. Tuloy ang 48th ASEAN Summit at related summit sa Mayo, pero magiging very bare bones o pinasimple ito dahil sa mga cost-cutting measure sa gitna nga ng krisis sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, kinonsulta niya ang iba pang mga pinuno ng ASEAN kung ipagpapaliban ba ang summit, pero nagkaisa ang mga ito na ituloy ang pagpupulong. Ayon pa kay PBBM, itutuon ang summit sa tatlong pangunahing usapin.
partikular na sa supply ng langis at petroleum products, presyo at supply ng pagkain at kalagayan ng migrant workers. Upang makatipid, ililipat sa virtual ang mga preparatory meeting, kabilang ang mga ministerial session habang itutuloy pa rin ang mismong Leaders Summit sa Mayo. Nakahanay na sana ang mahigit 200 clustered meetings bilang bahagi ng pagiging host ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon, pero pinabawasan na ng pamahalaan ang gastos para sa pagtitipon. Isang bagong milestone ang ibinahagi ng aktres na si Alexa Ilacad matapos simulan ang pagpapatayo ng kanyang sariling two-story holiday home. Sa Instagram, ipinasilip ni Alexa ang groundbreaking ceremony ng February kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan kasama ang pamilya. Ayon kay Alexa, magsisilbing home away from home ang ipinatatayo niyang bahay na pinangalanan niyang La Alexandra, sa isang tahimik na lugar na malayo sa ingay at mas malapit sa pamilya. Bumuhos naman ang pagbati mula sa ibang stars tulad ni Navina Morales, Barbie Imperial, Bianca Gonzalez at Jason Z para sa kanyang personal achievements. Congratulations, Alexa! Susunod, may krisis sa krudo pero Manila LGU maglulunsad ng 5 araw na libreng sakay. At sa showbiz, unang trailer ng inaabangang Harry Potter TV series, ipinasilip na. Diyan lamang po kayo magbabalik ang Balitang A to Z. Nagsimula ng magtayo ang ilang mga volunteer ng mga community pantries sa ilang bahagi ng Metro Manila para tulungan ang mga jeepney driver at iba pang public utility driver na hirap na sa tumataas na presyo ng langisa. Ayon kay Patricia Non, isa sa mga nanguna sa community pantries noong panahon ng pandemya, may mga naitayo na o nakahandang itayong pantry sa Quezon City, Pasig, Marikina at Valenzuela para sa mga PUV at delivery drivers. Ngayong Biyernes, may mga grupo na rin ng mga estudyante ang nagtungo sa community pantry sa Maginhawa Street, Quezon City at nagdala ng mga donasyong pagkain tulad ng bigas, delata, itlog at instant noodles. Ayon sa mga estudyante, paraan nila ito ng pagtulong at pagbabalik sa mga manggagawa sa transportasyon na nabawasan ng kita dahil sa patuloy na pagmahal ng krudo. Naniniwala po kami kasi na bilang mga scholar ng bayan, yung mga tax po o yung mga chopper ang talagang bubuhay sa amin. Kasi nakikita po namin ito parang sila yung nagda-drive sa amin pag kailangan namin ng school. At parang ito lang po kasi yung magagawa namin para makatulong pabalik sa kanila. Panahon po ngayon, mahal ang gasolina. Tapos may nagbibigay po ng bigas. Makakabawas na rin po sa, hindi na po kami gagastos para sa kita namin. Maglulunsad ang pamahalaang lungsod ng Maynila ng mahigit 1,400 public utility jeepney para sa 5 araw na programang libreng sakay simula sa susunod na linggo. Isasagawa ang biyahe mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sa March 30 hanggang 31 at magpapatuloy muli sa April 6 hanggang 8 pagkatapos ng Holy Week. Sasagutin ng lokal na pamahalaan ng 3,000 pisong bayad sa bawat driver na sasali sa programa. Kailangan residente sila ng Maynila at doon din bumibiyahe. Nagpasalamat naman ang ilang driver at commuter sa oportunidad na ito sa gitna ng pinagdaraan ng krisis na nararamdaman ng lahat. May sapat umanong supply ng krudo sa Pilipinas hanggang katapusan ng Hunyo ngayong taon. Yan ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbubukas ng bagong Terminal 3 off-ramp ng NAIA Expressway o NAIA X sa Pasay City. Ayon sa Pangulo, mas praktikal pa rin ang pag-aangkat ng krudo kaysa sa refined petroleum products tulad ng diesel at gasolina. Sang-ayon naman dito si San Miguel at Petron Chief Executive Officer Ramon Ang. Ang Petron ang nag-iisang oil company sa bansa na may refinery o yung nagpoproseso ng langis na matatagpuan sa Bataan.
Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy ang paghahanap ng dagdag supply ng langis at nakikipag-usap na sa ilan pang suppliers habang kaya namang tustusan ng Petron ang 30 hanggang 35% ng pangangailangan sa bansa. Gayunpaman, iwas ang Pangulo sa panawagan na ibaba ang presyo ng langis sa dati nitong antas at sinabing ikalulugi ito ng mga pribadong oil companies. Meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply, patuloy pa rin ang ating pagsuporta sa ating mga commuter para naman mabawasan ang bigat ng epekto nitong nagkakagulo sa Middle East. Ang presyo based on replacement value every day. So ngayon, kung tingin nyo, ibebenta mo at a loss, we can do that. Everybody can do that. Pero until when? After 1 month or after 2 weeks, bankrupt lahat ng oil company. Speaking of community pantries, dahil nga sa patuloy na krisis, muli namang nagbukas ang community pantry sa Barangay Biga, Calapan City Oriental, Mindoro para tumulong rin sa mga tsuper, magsasaka at ibang pamilyang nangangailangan doon. Masayang ibinalita ng mga volunteer na mas dumami na ang supply ng pantry, lalo't marami ang tumulong matapos makarating sa mas maraming tao ang kanilang panawagan. Muli rin namang nagbukas ang ilang community pantry sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, naglunsad naman ang grupong Pawis ng isa ring community pantry. Grupong PAWS. Sa Katipunan Avenue po yan sa Quezon City para sa mga PUV driver na may alagang aso at pusa. Sa pamamagitan ng community pantry, hindi lang mga tsuper ang natutulungan na may libreng makukuhang pagkain at treats, kundi pati ang kanilang mga alagang hayop. Itinuturing ng Armed Forces of the Philippines na paglala ng tensyon ng halos pagbanggaan ng isang barko ng Navy at isang Chinese warship malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sinadya umano at hindi aksidente ang mapanganib na maniobra ng barko ng China na anyay delikado at hindi profesional at wala ring puwang sa isang sibilisadong mundo. Sa video ng Westcom, makikitang naiwasan ng BRP Benguet ang posibleng banggaan matapos lumapit ng husto ang isang PLA Navy missile frigate habang nagsasagawa ng operasyon March 25. Nasa 5 hanggang 8 metro lang ang layo ng dalawang sasakyang dagat na sinadyang dumikit habang umaandar. Ayon pa sa AFP, bahagi ito ng tumitinding provocation o pag-uudyok ng China sa West Philippine Sea para gawing normal ang ganitong agresibong presensya malayo sa mga pahayag at aksyon ng Beijing sa tunay na sitwasyon sa laot. Patuloy namang ipinatutupad ng AFP ang misyon sa West Philippine Sea at pagkilala sa tanging international law. May bago na namang aabangan na nakakaaliwan ang mga Potterheads. Ipinasilip nga ng HBO Max ang bagong teaser ng inaabangang TV adaptation na Harry Potter and the Philosopher's Stone. Tumutok ang fans sa tila reminiscing the old memories and magical and adventurous journey ng bida. Pinuri ng mga nag-aabang ang buhay, makulay at sense of wonder ng bagong adaptation na lalo nagpatingkad ng visual texture at identity, magiging kwento na kaiba sa naunang atake ng pelikula. Ipalalabas ang premiere ng Harry Potter TV series sa Disyembre. Sa aming pagbabalik sa showbiz, action series na Blood vs. Duty ni Gerald Anderson at Richard Gutierrez malapit nang masilayan dito sa A to Z. Huwag bibitiw, tutok lang sa balitang A to Z. May bigatin na paparating sa ating A to Z prime time ngayong tag-init. Yan ang pinakabagong teleseryeng Blood vs. Duty.
na pinagbibidahan ni Richard Gutierrez at Gerald Anderson. Ano kaya ang mga dapat abangan? Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabot. Sino ang totoong kakampi at sino ang totoong kalaban? Paparating na ang pinakamaaksyon sagupaan ni Gerald Anderson at Richard Gutierrez sa pinakabagong teleserye inaabangan at pinag-uusapan ngayon, yan ang Blood versus Duty. Trailer pa lang pasabog na ang mga eksena at world-class na ang production na talaga namang high standard. Kaya naman sa naganap na red carpet at advanced screening ng serye para sa madlang people nitong Biyernes, March 7. Kompleto ang powerhouse cast na sina Gerald Anderson, Richard Gutierrez, Baron Geisler, Bella Padilla at Barbie Imperial. Pero sa advanced screening, nagkaroon din ng MediaCon ang naturang upcoming serye. Dito na ibahagi ng cast ang mga dapat abangan sa action serye. Pagbubuko pa ni Direk F.M. Reyes dumaan sa mixed martial arts ang lahat. Ito rin ang kauna-unahang pagsasama ni Richard Gutierrez at Gerald Anderson sa isang action serye. Kakaibang fight moves na makikita nyo in the series. It was more, really trying to get into the character kung sino ba talaga siya. What does he represent? Gano'n lang yung responsibility niya. Grabe ang sakripisyo at pagod at hirap na pinagdadaanan namin. But we do it with passion. We do it with love for our craft, love for our audience. Tampok rin sa naturang serye ang ilang veteranong artista na sina Susan Africa, Jaime Fabregas, Romel Padilla at Direk Bobot Mortiz. Nakasentro ang serye sa matinding aksyon na kinasasakutan ng isang pangkat ng kapulisan versus malalaking sindikato na may kaugnayan sa pagbebenta ng mga ipinagbabawal na armas. Mapapanood na ang Blood versus Duty simula April 6 dito syempre sa A2Z. Kaya naman abangan para sa Balitang A2Z Showbiz, Rod Garabot. Ngayong Marso, panahon na naman ang pagkilala sa mga mag-aaral na nagkamit ng akademikong karangalan dahil sa kanilang pagsisikap sa pag-aaral. Ang isang ito, umakyat sa entablado ng mag-isa. Pero tila may nakaabang na sorpresang naghihintay sa kanya. Grade Doctor with Honors and Conduct Awardee. Durango Benet Jen Utaza with Honors and Conduct Awardee. Espina Giselle Montevilla with Honors and Conduct Awardee. Parents, you may now give the medals and certificates. Nakaabot si Mommy. Congrats po sa inyo. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong gabi ay mula kay Anne Frank. Anya, walang sino man ang naghirap sa pagbibigay. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend.